Hello there, Virgo sign. Welcome to your monthly reading. So this reading, love reading for the month of April for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So Virgo, hindi lahat ng Virgo maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo. So put yourself in a situation kung saan kayo maka-resonate. Virgo, if hindi kayo maka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? So, Virgo, what is happening right now? Titignan muna natin. But then, we will see kung ano yung pwedeng mangyari sa love life ninyo this month of April. So, let's start. Let's see what is happening right now first. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. I'm going to pull Oracle card. So this is Heart's Hidden Secrets Oracle card. This is from your person's side, Virgo. Sorrow. Sorrow. Loss, grief, depression. So your person is having some depression right now. Anxiety could be pwedeng may nawala sa kanya sa buhay niya kasi may grief dito. Let's see. On your part, Virgo. What is happening right now? This is the Island Time Wellness Oracle card. Oh my God. Endings brings new beginnings, growth, change, liberation, transition. So, coffin, grief, loss. Let's see. Ano yung pwedeng i-confess ng person mo sa'yo, Virgo? So, ano yung pwedeng i-confess ng person mo sa'yo? I repress my emotions. So, let's see. Ano yung pwedeng gusto niyan sabihin sa'yo ngayon? I wish I had treated you better. So, I wish I had treated you better. So, might be this person, it doesn't have to be naman na like, dahil sa may coffin dito may namatay, something. Or, dahil may loss and grief dito, dahil sa, yun na nga, may someone na namatay. Pwede din naman na, pwedeng ganon, might be in the past, pwedeng. Kasi ang nakukuha ko dito, itong person na to, have some experience about this. And then, might be dumating ka sa buhay niya. Could be naging kayo. And then, kaya lang medyo, dahil sa, nandun pa siya sa point na nag-grieve pa siya. Nag-grieve pa siya from that person na nawala sa kanya. And then, hindi kanya masyadong napansin. Like, sabihin natin pinapansin kanya, pero not totally as same sa pagmamahal na meron siya nun sa taong nawala. So, parang, kaya nga I wish I had treated you better. Kaya, siguro, nung time na napansin mo na baka hindi pa talaga siya naka-move on, or, siguro, mahal niya pa talaga yung taong nawala, you know, malis ka na lang. Could be, pwedeng ganun. And then, doon niya na-realize na, sana inayos ko yung treatment ko sa'yo nung time na nandito ka pa. So, let's see. Wait lang, na-itching talaga ako. Okay, so tignan natin. What is happening right now? For, what is this? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus.
Virgo for the month of April. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Virgo. What is happening right now? So, Virgo, yun na nga yun. There is a possibility talaga na etong person na to, sabi natin, dito para sa lahat ng mga Virgo, okay? Might be some of the Virgo lang na nakaka-encounter sila ng person na pwedeng widow, pwedeng nawala ng girlfriend or boyfriend, namatayan or something. And this person, nasa point pa, syempre pag you are grieving, or you love someone talaga so much and then nawala sa buhay mo, like namatay, hindi madali yung pag-move on nun. It's different yung grief ng namatayan kaysa sa grief ng na broken heart lang dahil iniwan. Is very way different talaga. So I know that for sure because I am a griever of a loss person na namatayan ako ng partner ko sa buhay 7 months ago, I mean 8 months ago, and now pwede ko talaga ma-differentiate yung nasaktan ako, like na broken heart ako dahil niwan ako, at sa na broken heart ako dahil namatayan ako is sobrang iba, very different. So etong person na to might be is dealing with that right now situation, and then sa ngayon na nagfo-focus siya ngayon, could be sa career niya, ganyan, sa trabaho niya. Nagfo-focus siya could be sa responsibility niya, and might be suddenly that this person came, I mean you came, okay? So might be this person also might be married siya doon, then namatayan siya. So, nasa point siya talaga ngayon ng grieving. Siguro, sabihin na natin, mga ilang years na din na nangyari to. Pero hindi kasi yung grief kasi ng namatayan is forever. So, yung pain na yun is forever. Kung sakali man na may dumating, makakaramdam pa yan talaga sila ng guiltiness. You know, the feeling na baka niloloko nila yung taong nasa taas. Na magmamahal sila ulit, kaya ba, okay ba sa kanila, okay ba dun sa namatay or something. So parang may mga ganong mga feelings dito, but you came, okay? Pero dito siya kasi na dito siya naipit sa may na guilty yung person na to sa nararamdaman niya para sa'yo at doon sa namatayan. So, kaya nga dito sabi niya, I repress my emotions. So, pinipigilan niya yung nararamdaman niya talaga. Pero may nararamdaman siya para sa'yo. Pinipigilan niya lang talaga. And because of that, hindi kanya na-treat ng very much well nung time na to. So, and ngayon, hindi kayo nag-uusap ng person na to. Hindi kayo nag-uusap. Actually, on your part, you are trying to move on naman. Might be on your part, Virgo. Pwede tong vice versa. Might be on your part, Virgo. Feeling ko lang, on your part, nakaramdam ka lang ng a bit of hindi ka nabigyan ng importance ng person na to. Hindi ka napaprioritize or something. But you are trying to move on naman. You are trying to heal, actually. Yung person mo naman kasi, siya din naman kasi gusto ka naman niya, hindi naman sa hindi. Feeling ko din dito, dahil nga sa nangyari sa kanya, concerned din siya sa mga sasabihin siguro ng family niya, na sabihin na natin na mga ilang taon pala namatay yung asawa mo, nag-iba ka na naman or something ganyan. Concerned siya sa mga sasabihin ng iba. And that's why hindi kanya na-treat na better. Very well. And nahirapan kasi siya, nabibigatan pa talaga siya sa sitwasyon dito. And nasaktan ka din na ganito yung naging treatment sa'yo ng person mo. So, let's see. Let's see more.
So, feeling ko, Virgo, ang inakala mo talaga dito is ginawa kanyang tanga. Kumbaga, niloko kanya. Baka hindi because of like namatayan siya ng asawa, but might be because may iba pa siya. So, kasi pinipigilan niya yung nararamdaman niya, ibig sabihin hindi lahat sinasabi niya sa'yo. So, kumbaga, ganun lang, minsan hindi kanya siguro napapansin, minsan okay siya, minsan hindi, you know. Minsan nararamdaman mo na parang might be hindi ka talaga niya gusto, maka hindi ka worth it, parang ganyan. You know, Virgo, sometimes mahilig sila na binababa nila yung sarili nila, you know. Minsan, yun yung minsan sa kainaan ng Virgo, or one of the, I don't know kung bad ba to, bad traits could be. Yun yung naramdaman mo at Virgo dito, could be, and na-disappoint ka dito sa mga nangyari. So, parang siguro feeling ko nag-observe ka, nag-gather ka ng information dito. And, siguro doon mo na siguro nalaman na medyo, dahil nga, hindi pa siya naka-move on from a person na nawala, you know. And isa pa, parang iniisip niya siguro ngayon yung pagiging father niya, siguro dahil asawa niya to married sila nito. So, yung responsibility niya. But then, you know, Virgo, itong person na to, gusto ka naman niya. Kaya nga parang dito, endings brings new beginning. Meaning parang this person is having a transition sa buhay niya ngayon na minawala sa kanya, and gusto niya na siguro talaga ng new beginning sa buhay niya. Kaya nung dumating ka, nakita niya siguro sa'yo yung worth mo na pwede kang maging partner sa buhay niya. But yet, akala niya ganun ka-easy yun. But this person really want to have a new beginning na transition sa buhay niya na talaga. Parang siguro sabihin natin, di man niya makalimutan yung person na nawala sa kanya, yet parang at least because of you, or sa way na magkaroon na siya ng iba, or makipagrelasyon na siya sa iba, is dahan-dahan niya siya magiging okay. But then, might be hindi niya alam na hindi pala ganun kadali yun. Kasi nandun na yung guiltiness, and this person sometimes is grieving, and because of that, especially sa pagiging guilty niya sa nangyari na feeling niya, niloloko niya yung nasa taas. Hindi niya masyadong na pansin sa part mo na hindi pala okay yung treatment niya sa'yo. So, parang he's trying naman, itong person na to, he did try naman talaga. Nahihirapan siya, pero tinatry niya na maglakas loob, na ipakita siya na itatry natin to, okay to. Pero feeling ko itong person na to kasi parang hindi siya yung tao na kayang mag-pretend somehow, totally. Napapakita niya talaga. Hindi man sasabihin niya, pero sa galaw niya, nakikita mo yung parang difference. So, kaya ito yun. Ano ba talaga nararamdaman sa'yo ng person? Let's see. See? Hanggang sa na-realize niya ata na parang, wait lang, hindi pa pala ako sure sa decision ko na ganito. So, nung nawala ka siguro, nung time na umalis ka na, siguro tinanggap mo na lang. Doon niya na-realize na mahal ka pala niya. You know? So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? So, honestly, naramdaman niya talaga na naghintay ka. Naghintay ka siguro na mag-heal siya. Naghintay ka siguro na totally na tanggapin niya na talaga yung katotohanan na wala na talaga yung asawa niya and ikaw na yun nandyan. Napagod ka, ramdam niya yun, alam niya yun. Siguro dahil sa itong relationship na to, trinay mo pa mag-hold on. Trinay mo pang mag-hold on until sa point na, nasa point na parang
feeling mo, hindi siguro talaga ako dito kaya mahalin. Parang ganun. So, hanggang sa nagkaroon talaga siguro sa'yo ng clarity. Or maybe, this is your person's side, no? Meron siyang feeling dito na happy naman siya sa'yo. But then, it doesn't mean naman na wala kang halaga o hindi ka niya mahal. Gusto ka niya. Alam niya na naghihintay ka. Pero, hindi pa talaga siya makamove on from the loss of might be his or her partner, you know. And nakikita mo dito, this is the 5 of Cups. Hindi pa talaga siya nakamove on. And with the 5 of Pentacles, yung feeling niya kasi parang akala niya okay na meron ka na sa buhay niya, pero hindi pa pala. Yung feeling niya is empty. You know, I can feel the pain of this person's side kasi when you lost someone that you really love, you really felt like empty inside. Yung emotion mo parang close and you felt like parang cold. Yun yung feeling niya dito, cold, empty. And kumbaga hindi niya nakita na uy, nandyan pala si Virgo na nagmamahal sa akin, na naghihintay sa akin. So, though alam niya yun, ramdam niya yun, pero parang dahil sa hindi pa talaga siya totally naka-move on from this. Cold yung emotions niya. So, kaya dito sa confession niya sa'yo is hino-hold niya din yung nararamdaman niya para sa'yo. So, hindi niya lang talaga to sinasabi sa'yo. Hindi niya pas. Kasi nasa point kasi siya na ready na ba ako na mag-move on or hindi pa. Parang nasa point pa siya ng ganun. So, yun. Naghihintay pa talaga siya dito ng enlightenment sa buhay niya. Somehow, kahit sabihin natin na namatay na yung asawa niya, para meron pa din siya ditong feeling like, I'm still waiting. I'm still waiting for that person. And I understand this person. Kasi, on my part, I'm also a griever of someone I lost. Sometimes, I am still waiting na baka, you know, alam na it's impossible, but somehow, sometimes, I felt like, baka magparamdam pa siya, baka magpakita siya, baka babalik siya, you know. So, ganun yung nararamdaman ng person na to. So, ano naman nararamdaman mo dito, Virgo? So, anyway, I can see here, Taurus, am I right? Pisces, sorry, could be Taurus. Pisces, Leo, Libra, I can see here also mas malakas, Taurus, could be Taurus as well. And Gemini, I can see Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. You might be dealing with. Ano naman yung nararamdaman mo ngayon, Virgo, sa mga nangyayari? Honestly, you miss this person, Virgo. Nami-miss mo siya. And you still want this person to come back to you. You still really want. Though nasa point siya ngayon of challenges, you understand that, Virgo. You really love this person. And yung time yung kayo pa, you really felt the love from that person. Naramdaman mo naman yung pagmamahal. Hindi naman ibig ko sabihin na ganito nga yung nangyari sa inyo, like from the beginning until the end of your relationship, hanggang sa naghiwalay kayo, hindi talaga maganda yung treatment niya sa'yo. Hindi naman sa ganun. Naramdaman mo din yung pagmamahal niya.
And naniniwala ka pa din nga na mahal ka niya, na yung pagmamahalan na binigay niya sa'yo is, yung pagmamahalan ninyo is totoo talaga yun. Naramdaman mo yun. Though, andun din sa point na sometimes you felt na baka the cycle has really ended sa inyong dalawa. And everything has really changed this time. Pero, minsan nakakaramdam ka din dito na hindi mo pa alam kung ano yung decision mo talaga dito. Totally mag-decide ka to move on na talaga, or might be to wait for this person pa na babalik siya. Nako-confuse ka pa even sa kung ano ba talaga nararamdaman niya para sa'yo. And nasasaktan ka because of this. Because you really want that this person na mag-o-offer sa'yo ng victory, marriage, could be, dahil andun nga sa point wala naman siyang anyone else Ang naging ano mo dito, naging ka-competition mo dito is someone na nasa heaven. Yun yung naging competition mo dito. Nami-miss mo talaga siya ngayon. Nasa point ka ngayon na napapa-challenge ka sa decision mo to move on or to wait for this person to come back. So, ano yung pwedeng mangyari this month of April for you, Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus. Oops. Only you. Devoted, attached, grave. So, Virgo. Ikaw lang daw. So, kaya nga, I wish I had treated you better. This person did love you, Virgo. Nung time na hindi kayo na okay, or hindi na kayo nag-uusap, hindi ka na niya kinakausap, yung nga doon niya na-realize, mahal ka niya. Kaya sabi ko, wala naman ako nakitang iba dito na kompetensya. So, let's pull another oracle card. Love call. Okay, someone expresses love, a message of love, thinking about you, letting you know. Might be this person right now, this month of April could be, right now this month of April, the near future, this person was going to call you again. So, ano yung pwedeng i-confess niya, if ever? Yan, hirapan talaga ako sa card na to. Ano yung pwedeng i-confess niya, if ever? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. I am scared of getting hurt, so act like I don't care. See? Naka-resonate din siya, diba? So, kaya pinipigilan niya yung nararamdaman niya. Kasi, natakot siyang masaktan ulit, gaya ng nangyari sa kanya. So, nawala siya ng ganito. Para natatakot din siya na pag magmahal siya ulit ng sobra this time, then mawala ka. Then, hindi niya alam kung anong gagawin niya this time. So, parang nag-act lang siya na he don't care. So, ano yung pwedeng gusto niya sabihin sa'yo? I want to tell you how I feel. So, dahil nga that this time, ngayon, minipigilan nga niya yung nararamdaman niya. And might be in the near future or this April, gusto niya nang sabihin sa'yo na siguro dahil mahal ka niya talaga. And might be tatawag siya sa'yo para sabihin niya itong confession na to, and itong gusto niyang sabihin sa'yo. Dahil ikaw lang naman talaga yung minahal niya. Ano yung pwedeng mangyari this month of April? Let's see about these cards. Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus.
So, Virgo, this person will going to offer you, again, love. But then, might be on your side, Virgo. Ito yung, ikaw naman dito na medyo mag-aalinlangan to accept the offer. Kasi gagawa talaga siya ng paraan. Gagawa siya dito ng action. To offer you love once again. Because, sa totoo lang, you are wish fulfillment sa person na to. So, this person will going to talk to you, to call you. As nandito, may message ako nakikita dito. So, this person will going to talk to you, to communicate with you again. And, feeling ko ikaw naman dito yung parang wait lang. Kung tatanggapin kita ulit ngayon, baka hindi ka pa talaga naka-move on. Or baka same na naman yung mangyayari. Same as before, recently. So, parang the thing here is, parang makakaramdam ka kasi dito, Virgo, ng imbalance. Kumbaga, makakaramdam ka dito na baka itong person na to is magiging unfair ulit sa sitwasyon natin, sa sitwasyon ninyo. And, but then, nakikita ko, you will still going to make a decision here. Hindi ka pa totally makapag-decide, pero you will going to make a decision. So, medyo, itong person na to, nasa point na kasi siya ngayon ng transformation or transition sa buhay niya. So, pagbalik niya sa'yo talaga, na nandun na siya sa point na ganun. Kumbaga, ready na siya talaga dito na, ready na siya for a new beginning sa buhay niya. So, at nung time na to, ikaw yung iniisip niya. Ikaw yung gusto niyang balikan. So, parang sa fear mo din dito, Virgo, na baka may iwan ka ulit, baka gagamitin ka na naman niya para siguro para maging okay lang yung feelings niya, might be, you know, panakip butas or something sa nangyari before, same sa nangyari before. So, hindi na to ganito ngayon, Virgo. So, kung nasa point ka na ngayon, be guided for this month of April na mangyayari. Kasi seryoso naman talaga siya sa'yo. See, this person want a happy family. This person want abundance. Totoo, nasaktan ka niya talaga. Nasaktan ka niya. And, but this person do really like you. This person do like you talaga. Na-appreciate ka niya talaga nung time na during this time of his or her sorrow, ikaw yung nandyan para sa kanya, para intindihin siya. Alam niya na nandito nga dito. Alam niya na napagod ka sa kakaintindi sa kanya nung time na nasa point siya of grieving. So, this person right now might be in the near future or in this month of April. Ready na siya to have changes in his life for a new beginning na din. So, nasa iyo pa din yung decision, Virgo. Okay? Pero feeling ko naman kasi itong person na to, seryoso na siya this time. So, that is my reading for you, Virgo. For the month of April. This is not for, hindi to para sa lahat ng Virgo, okay? I can see Aquarius anyway. I can see Aquarius. I can see also Aries sign. But this is not for every of Virgo, madami. By few lang talaga to. Just comment down below if naka-resonate kayo. That is my reading for the month of April, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus.